Maayong hapon, Mindanao, adlawng Sabado, Hunyo 22, 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Rona Mohemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Patay ang usa ka 35 anyos nga babayi. Human na lumos sa lalom nga bahin sa sapa sa spillway area sa barangay Pasunangka, Zamboanga City. Sa una, wala matud pa nituo ang mga higala nga nalumos kini ug nagtuo sila nga nagakomedya lang kini. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Pinipilit pa umano ng mga kaibigan ng biktima na makikita sa bidyong ito para maisalba ang kasama nila sa pamamagitan ng unang panglunas na ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Matapos ito'y malunod ng ilang minuto habang naliligo sa malalimang bahagi ng ilog na sakop sa nasabing barangay dito sa lungsod ng Zamboanga. Kami lang yung talil si Piero na una, pero yung CEO, yung kaya kami nagtulaw, sir. Una-una, yung bula, sir, sali agua, kamar, yung pump uli, sangre, at sali na po kapatid. Lumalabas sa investigasyon ng Zamboanga City Police Station 7 Santa Maria na naliligo lamang ang biktima kasama ang mga kaibigan malapit sa spillway na may lalim na 4 na talampakan ang lalim nang mangyari ang insidente. Ayon sa salaysay ng mga nakakita, habang naliligo ang ilang kaibigan kasama ang biktima sa ilog sa kalagitnaan, nagbibiruan at nagkasiyahan ay naitulag umano ng isa sa mga kasama ng biktima sa malalimang bahagi ng ilog na to. Makaraan ng ilang minuto, pagtanto nila na hindi na nakaahon sa tubig ang biktima at hindi makita sa paligid ng ilog. Nagtulungan ang mga kaibigan na hanapin ang biktima. At doon, nakita sa malalim na bahagi ng ilog ang katawan ni Maria Leonora Santa Teresa, 35 taong gulang at residente ng Barangay San Roque dito sa Zamboanga. Mabilis naman nakarating sa lugar ang dalawa sa mga reporter ng Brigada Zamboanga upang mangalap ng impormasyon. Subalit, nagsilbi na rin sila bilang rescuer upang mabigyan din ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang biktima. Dahil batid nilang may sapat silang pagsasanay bilang rescuer, subalit nang dinala nila ito sa ospital ay idineklara na itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa rin iniimbestigahan ng pulisya ang nasabing insidente. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta in the heart of changing lives. Brigada News. Dali lang rin. Akyas ang kapulisan sa pagdakop sa usa ka lalaking target sa search warrant sa Mahayahay, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Gironda sa SWAT team ang Pinoy-anan sa usa ka Ruel Pat Bacaro. Bitbit ang search warrant sa paglapas sa Republic Act 10591 o Philippine Firearms Law. Atol sa pag-serve sa search warrant, gidischarge matod pa sa sospek ang iyang armas sa apprehending team, hinungdan nga dunay pagbinayluay og bala sa duha ka kampo. Nakasibat ang sospek og gipangita pa karon sa kapulisan. Samtang na-recover usab sa SWAT team ang managlahing klase sa bala ug armas. Nabalaka ang mga negosyante dool sa Nagubang Creek nga basin ug lamunon sa tubig ang ilahang mga pwesto, ilabi na karon nga nagsugod na ang La Nina. Nagsugod matod pa sa pagtagilid ang dike niaging adlaw sa asa na sinati ang makusog nga pag-ulan ug paghaguros sa tubig. Ang dike matod pa ang nagapugong sa makusog nga haguros sa tubig ug kung maguba kini, delikado ang ilahang mga pwesto. Sa karon ginabutangan sa mga bipat ingon man sa mga negosyante ug sako-sako nga bag sa yuta aron temporaryong mapugnan ang pagkusog sa muagi nga tubig.
Posibleng multa gisugyot sa masakpan sa pagpataka og labay sa basura aron makabaton og patas nga kahadlok ang mga residente sa barangay Sinabugan, Valencia City, Bukidnon. Larva survey gipahigayon usab aron malikay sa sakit nga dengue. Ibrigada mo Jen Golosino. Tungod sa grabing antos human sa nasinati ang El Nino, problema na usab sa pagkakaroon ning syudad sa Valencia. Ilabi na sa barangay Sinabugan ang pag-ulan hinungdan sa pagbaha sa mga kasapaan ug kanal ingon man posibleng pagtaas sa kaso sa dengue sa maong lugar. Hunyo 21 tuig 2024, nunot niini gipangandaman sa mga opisyal sa maong barangay ang umaabot nga La Nina pinaagis pagpanglimpyos ilang komunidad, partikular na sa mga kasapaan apan dili gihapon kini igo kun dili kini mamintinar. Lakip na usab nilang gipahigayon ang dengue larva survey o clean up drive sa tanang purok nga sakop niini aron malikay ang mga katawhan sa sakit. Sigon usab ni Kagawad Violeta Palutaw nga nagpabilin kining hagit ngadto kanila diya silang barangay gumikan, kinahanglan nilang mamintinar ang kalimpyo og isiguro nga walay mamahimong puy-anan ang lamok man kabahin sa basura nga naggikan sa ibabang bahin sa ilang lugar kung mopaingon sa ubos nga mo hinungdan nga mo stock up kini ug mosangpot sa pagsaka sa tubig baha paingon sa pipila ka mga kabalayan. Sa pagkakaroon nga bulan o tuig, murag wala pa gyud. Naaman galing pero murag didto pod gikan sa ubang barangay kay nag-abang ang mga estudyante pero sa among barangay wala gyud. Ila usab mas gihingusgan karon ang segregation sa ilang mga basura. Gani dugang niini nga posibleng magpamulta ang mga opisyal sa masakpan nga magpataka og labay sa basura sa bisan asa sa ilahang barangay. Nasayran nga walay natalang kaso sa dengue sa maong barangay ning tuiga tungod padayon nilang ginasunod ang 5S nga mao ang search and destroy, self-protection measure, seek early consultation, support fogging during outbreak ug ang sustain hydration. Ingon man ang pagpahimangno ngadto sa mga katawhan. Balita gikan sa Valencia City, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. Niduol sa estasyon sa Brigada News FM Libak ang usa ka babayi nga 14 ka tuig nang nag-anto sa iyahang bukol sa Nawong. Nangayo kini og tabang og karon takda na kining operahan sa Davao City. Apan kinahanglan gihapon niini og kwarta alang sa iyahang allowance og pampalit og tambal. Alang sa dugang detalye, ibrigada mo Ian Alion. Humihingi ng tulong ngayon ang isang ginang dahil sa iniindang sakit nito sa kanyang mukha. Nananawagan ng isang babae na nagngangalang si Erlene Cordero na tubong lebak sa barangay Villamonte, 47 anyos, na may 4 na anak, single mom. Iniinda kasi ni Erlene ang malaking bukol sa kanyang pisngi na 14 na taon niyang dala-dala. Labas-pasok na rin siya sa mga hospital para ipagamot ito. 2 buwan na rin siyang namalagi sa loob ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Cotabato City na walang kasama. Ayon sa mga eksperto, ang naturang bukol ay kailangan ng tanggalin sa lalong madaling panahon dahil ayon sa ginang, nahihirapan na siyang huminga at pahirapan na rin kumain. Siya ay kumakatok sa may mabubuting puso na siya ay tulungan sa kanyang operasyon na gaganapin sa Davao City. Gusto ko pong hingi ng tulong para mapagamot ko ang aking bukol. Tulungan niyo po ako. Ang malilikom na tulong ay para sa kanyang gamot, allowances at iba pang pangunahing kailangan. Sa mga gustong tumulong, tumungo lamang po sa 91.3 Brigada News FM Lebak. Yan ang report mula dito sa bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Gihatagan og lecture ang mga health workers sa North Cotabato kalabot sa mga pamaagi aron makalikay sa cardiovascular disease. Kini ginahimo aron mapalambo pa ang ilahang kaalam sa diagnosis ug treatment sa nasangpit nga sakit. Ibrigada mo Eva Molina. Seryoso nga ginatutukan sa Integrated Provincial Health Office kun IPHO ang kabahin sa Healthy Heart sa mga Cotabateño o ginapangitaan og pamaagi aron malikayan ang peligrong hatod sa cardiovascular disease niining panahona. Sa direktiba ni Cotabato Governor Emelu Lala Taliño Mendoza, gipahigayon ang Health Hearts Orientation and Measurement Month Celebration katambayayong ang Rural Health Unit dito sa Alyosan, Cotabato aron nga maduso ang CVD Health Awareness ug maawhag ang tanan sa pagsunod sa mga lakang
nga makatabang aron kini malikayan. Misalmot sa maong aktibidad ang usa ka gatos ka mga barangay health workers sa tumo nga mapalambo pa ang ilang kahibalo sa pipila ka mga impormasyon kabahin sa diagnosis ug treatment sa alta presyon nga mao'y nag-unang modifiable risk factor sa CVD. Pinaagi sa mga hisgutan ng burden of CVD and hypertension, screening and diagnosis of hypertension, management of hypertension, regular exercise and diet, o community-based care. Mas mapanindot pa ang imong assessment, screening ug management niini sa katawan nga makamugna og improve heart health ug aron maangkon sa katawan sa North Cotabato ang himsog nga panglawas. Report gikan dinhi sa North Cotabato, ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Upat ka punong barangay sa Agusan del Sur gihatagan og 2.5 million pesos alang sa ilahang mga infrastructure project. Ibrigada mo, Christian Cabanyas. Dili mabangbang ang gibati nga kalipay sa upat ka mga punong barangay sa Agusan del Sur. Human magkadawat og tabang pinansyal gikan sa probinsyal nga panggamahanan ni kantidad sa 2.5 milyones pesos ang gitonol sa probinsyal nga panggamahanan o giapod-apod sa upat ka mga barangay. Personal nga gitonol ni Chief of Staff Josephine Ambungan ang mga tseke alang sa mga punong barangay gikan sa Barangay Santa Fe og MacArthur sa lungsod sa Esperanza, Buena Gracia sa Talacogon og Ormaca sa San Francisco. Dakong tabang namatod pa ang nasangpit nga kantidad alang sa gikabutsyag nga mga barangay para magamit nila sa mga nag-unang proyekto sa ilahang barangay. Proyektong pang-infrastruktura sama na lamang sa Farm to Market Road ang usa sa mapadulngan sa gikabutsyag nga budget. Ang gikabutsyag nga kantidad gikan pa sa 2024 Provincial Development Fund o General Fund sa probinsya. Natigayon ang pagtunol sa tseke ni ato nakalabay nga adlaw, Hunyo 20 nining tuiga sa Kapitolyo sa Patinay, Prosperidad. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News. Walay natalang bisan unsang kakulian ang otoridad atol sa usa ka semana nga selebrasyon sa 55th araw ng Pagadian. Publiko gipasalamatan usab sa ilahang kooperasyon. Ibrigada mo, Margie Alawi. Malipayong nakigduyog ang mga katawhan na sige pahigayong ika-55th araw ng Pagadian. Nagmalampuso ng maong aktibidad sa pagpaningkamot sa mga nagdumala ning syudad. Ni samot ang kahugyaw sa mga tao ilabi na ang mga kabataan dihang nagperform na ang mga guest performers. Kahibaluan nga milungtad og usa ka semana ang selebrasyon, diin klase-klaseng mga pasundayag ang gipakita sama sa Search of Miss Universe Philippines Pagadian 2024. Kagahapon adlaw lang gitapos ang selebrasyon kung asa gipahigay ng civic military parade ug gisalmutan sa mga nagkadayang buhatan, NGOs, media ug uban pa. In the heart of changing lives, kini si Margie Aurelio Alawi, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ato sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 0000557-60731. Alang sa in-kind donation, si padala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng modangup dinhi sa estasyon ug magpalista. Mao kana ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Rona Mohemulta, in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.